gagamit tayo ng tinatawag natin na while loop. So, ito yung pinakaunang natututunan natin na looping 'pag sa school, okay. So, ang while loop natin guys is gagawin natin basic counting. So, ang gagawin natin magde-declare tayo ng variable na I and then mag-i-initialize tayo ng value sa kanya. Let's say for example, ang value ng I natin ay 1. So, ibig sabihin kapag nag-start siya magbilang, nag-i-start siya palagi sa 1. And then, paano ba ginagamit yung while? So, ginagamit mo siya by declaring yung while na keyword. And then, ang gagawin natin I is less than equal to 5. So, ibig sabihin, ang I mo ngayon, mag-i-start siya magbilang ng 1 at matatapos siya sa 5. Kasi, naka-equal to 5 tayo sa kanya. So, yun yung um, pinaka-condition natin dito. Then, after nun, magpiprint F tayo dito. Ipiprint natin yung mga number na yon. So, una, gagamit muna tayo ng formatting, which is yung decimal natin. And then, gagamit kayo ng /n para sa new line. And then, after nun, ilalagay nyo yung I natin. Bakit si I ang ilalagay natin dito? Si I kasi, yung may hawak sa mga numbers. Ito yung start, at si I din yung mag-end ng number natin. That's why siya yung nilalagay natin dito. Now, gagamit tayo ng tinatawag natin na incrementation. Ano nga ba yung incrementation? Ang incrementation guys, basically, ang pinaka-ginagawa niya, nag-a-add lang siya ng one value sa existing value mo. So ano ba yung existing value mo dito? So ito siya yung 1. So kung 1 ang existing value mo, ang incrementation mo, ito siya, mag-a-add daw siya ng one value. So ibig sabihin, kapag 1 plus 1, mag-i-equal yan sa 2. So ang magiging value mo ngayon dito ay 2 siya. Now, yan ngayon yung magiging existing value. So, mag-1 ka ulit dito, mag-equal ka into 3. So, magiging value mo dito ay 3. Then, mag-i-increment ka na naman ng 1. Equal na ngayon siya into 4. So, magiging value mo dito ay 4. Then, mag-i-increment ka na naman ng 1. And then, ang magiging value niya ay 5. And then, ang magiging value ng I natin ay 5. So, hanggang dyan na lang siya. Kasi yung ating condition dito ay equal lang dapat siya sa 5. So, yan ngayon yung ating while loop. So, ibabalik ko lang siya sa 1, then ira-run natin yung while loop natin. So, as you can see guys, ang nagiging output natin dito ay 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so yes, C language po ang gamit natin. So, yan ngayon yung for loop yung while loop natin, guys. Wala pa akong TypeScript, guys. So, hindi pa siya nagagawa. Kasi guys, hanggang 5 lang kasi yung condition mo dito ay hanggang 5 lang. Kapag ginawa mong 10 ito, ang mangyayari, magbibilang siya ngayon ng 1 hanggang 10. So, as you can see, hanggang 10 na yung counting natin dito. So, nagdidepende yun kung ano yung nilalagay nyo sa magiging condition nyo. So, very important na alam nyo kung paano nag-work yung condition. Now, nakikita natin dito na by default siya. So, ang gagawin natin ay, gagawin natin siyang user input. So, ang gagawin natin, kakaroon ka ulit ng int dito at maglalagay tayo ng variable na n. Tapos, ang gagawin natin, kukunin natin si printf. Si printf ngayon, tatanungin natin yung user, enter how many numbers to print. Yan. So, tatanungin natin si user kung ilang numbers yung gusto nating i-print. Then, after nun, gagamit tayo ng scanf. Sa scanf natin, guys, yung formatting pa din is very important. Yan. And then, common nyo siya, yung ating reference na n. And then, ang gagawin natin ngayon, as you can see, sa while loop natin, naka-10 siya. Pero dito kasi, gumamit na tayo ng variable at si n yung hahawak kung ilang numbers yung bibilangin natin. So, siya na yung ilalagay natin sa part na to. And then, yung I natin will stay the same at saka yung incrementation natin will still be the same. Okay? Now,
Ang next ngayon natin ay ira-run na natin yung program natin. Okay, so ang gagawin niya, tatanungin niya tayo kung how many numbers to print. So pag sinabi nating 7, hanggang 7 yung ipiprint ng mismong program natin kasi sinave natin siya sa end natin. So yan ngayon yung user input natin sa while loop natin.